Jinwoo kasama ang Night Guild at sisimulan na ang pag-raid sa gate na nagpakita sa Busan. Dungeon break sa paaralan ni Gina ay pinakita ang mga Green Balmond kung saan minasakar nito ang mga student na nagdahilan upang si Jinwoo ay magalit dahil sa kanyang nakita. Kaya naman simulan na natin ang chapter 117 up to chapter 120 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Patay ang tatlong lalaking nakakita sa gate sapagkat ang mga halimaw na lumabas dito ay natural na isang hunter at kahit sila ay kulang sa katalinuhan ay nahigitan nila ang mga tao pagdating sa paghahanap at paghahunting ng kanilang target. Ang dalawang halimaw na ito ay sobrang sabik sa amoy ng dugo at laman pero dahil isa lamang silang taga-masid ay pinipigilan nila ang kanilang sarili at inuuna ang kanilang mission. Isang linggo silang nagtatago sa kadiliman pero ang ika-anim nilang pandama ay activated na bago pa nila hanapin ang kanilang bibiktimahin. Alam ng halimaw na marami silang prey sa lugar na ito kung saan para daw isang kastilyo ang structure ng gusali kung nasaan sila dahil sa dami ng palapag. Siya na daw ang unang mga ngaso at tawagin daw ng isang halimaw ang kanilang mga kapatid at sisimulan na lamang daw nila ang totoong pangangaso sa oras na mapatay nila ang lahat ng tao sa building at gawin nilang base ang paaralan. Habang masaya ang mga student sa kanilang pag-uusap ay nakarinig sila ng isang pagyabag at sa sumunod na eksena ay nasa kanilang taas na ang halimaw upang sila ay patayin. Sa Busan kung saan nagpakita ang gate ay nasabi ni Jinwoo na mas malaki ito sa personal at nasa 13 daw ang A-rank hunter habang ang B-rank naman ay nasa 20 ang bilang. Ganito daw pala kadami ang mga A-rank sa guild ni Jongsu at bigla siyang napatingin sa likod sapagkat ang mga hunter ay nagkukumpulan sa kanya dahil sila ay nabibilib sa kanilang napanood sa ginawa ni Jinwoo sa Jeju Island. Si Jinwoo daw ba ang magiging leader sa magaganap na raid pero sumingit ang isang babae upang pigilan ang mga nangungulit kay Jinwoo at siya ay nagpakilala bilang si Jong Yerim ang main healer ng guild na ito at kung si Jinwoo daw ang magiging leader at siya naman daw ang main healer ay dapat raw na sila ay maging close sa isa't isa. Hindi raw ba sinabi ni Jongsu sa kanila kung sino ang magiging leader ngayon at sagot naman ito na ngayon pa lamang daw niya sasabihin at binanggit na nga niya sa kanilang mga kasama na siya daw ang magiging leader ngayon. Disappointed sila dahil si Jongsu muli ang magiging leader at sagot naman nito na si Jinwoo daw ang bahala sa kanilang likuran upang sila ay maging ligtas. Wika ng isa na sobrang hina daw ba nila upang mangailangan ng tulong sa iba at pinakita ang lalaki kung saan tinanong niya si Jinwoo na mukha raw ba silang mahina sa paningin ng ating bida habang ang iba naman ay pinipigilan siya sa kanyang ginagawa. Medyo matapang daw ang mga hunters sa kanyang guild at kahit medyo bastos daw pakinggan ang sinabi nito ay normal lamang daw itong nangyayari sa kanila at sagot naman ni Jinwoo na mabuti nga raw yun dahil ibig sabihin lamang nito ay may tiwala sila sa kanilang kakayahan. Kailangan na raw nilang simulan ng raid kung kaya't dito ay sinabi ni Jongsu na maganda na ang lahat dahil papasok na sila sa dungeon. Sumunod ay nakatanggap ng tawag ang Hunter Association na may halimaw daw sa kanilang paaralan at tinanong nito kung nasaan daw ang caller at sagot ng babae na siya ay nagtatago sa loob ng CR at kanina lamang daw ay kasama niya ang kanyang kaibigan pero ngayon daw ay wala na ito. Tanong ng customer service kung ilan daw ba ang halimaw sa labas at sagot ng babae na hindi niya alam pero marami daw siyang naririnig na paghiyaw at mamamatay na raw ba siya ngayon. Sagot ng CS na kumalma lamang daw ang babae at makinig ng mabuti sa kanya sapagkat gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang siya ay matulungan. Alam daw ba ng babae kung anong klaseng halimaw ang umaatake sa kanila at sagot naman ito na nakita niya raw sa TV ito dati na may katawan ng isang tao pero pangit ang pagmumukha at may kulay green na balat. Nang marinig ito ng CS ay nanlaki ang kanyang mata dahil ang tinutukoy daw ba ng babae ay isang Balmond kung kaya't dali-dali niyang pinapaalis ang babae sa loob ng CR sapagkat ang mga Balmond daw ay matalas ang pang-amoy. Pero huli na ang lahat dahil ang babae ay nakita na ng Balmond at tanging narinig na lamang ng CS ay humingi ng tulong ang babae at hindi niya raw gustong mamatay. Sobrang takot na ang mga estudyante sa mga halimaw habang ang iba naman ay nagawa ng makalabas ng paaralan at gusto naman balikan ng isang babae ang kanyang
kanyang kaibigan sa loob pero pinipigilan siya ng lalaki dahil ang mga hunter na raw ang bahala sa lahat. Hindi makapaniwala ang isang green na Balmond na nakatakas ang kalahati sa kanilang prey pero sagot ng isa na okay lamang daw yun dahil marami pa naman daw silang mabibiktima. Hinarangan na daw nila ang pwedeng takasan ng mga tao at dumako na raw sila sa mas mataas na palapag upang patayin ang lahat ng taong natitira. Pinakita naman ng isang grupo ng mga estudyante kung saan kinukulong nila ang kanilang sarili sa isang silid, subalit madali lamang natanggal ang ginawa nilang harang at pinakita ang isang Balmond patungo sa kanila. Nagtangkang lumabas ang isang lalaki ngunit may isang Balmond pala ang nag-aabang sa kanya at sa isang hampas nito ay agad natapos ang buhay ng lalaki. Nararamdaman daw ng isang Balmond na may tao ang nagtatagli ng mana kung kaya't utos ng chief na unahin daw itong patayin at pinakita na nga dito si Gina kung saan napatawag ito kay Jinwoo. Pinipigilan ni Gina si Songyi sa pagbabalak nitong labanan ng mga halimaw at tanong ng isang Balmond na si Songyi daw ba ang tinutukoy nito pero sagot ng isa na hindi raw dahil mas nakakaramdam siya ng mas malakas na magical energy sa kapatid ng bida. Sa pag-atake ng Balmond ay nasabi niyang kailangan daw mamatay ni Gina kaya naman ang dalawa ay napapikit na lamang pero sa kanyang pagdilat ay nakita niyang lumabas ang Shadow Balmond ni Jinwoo. Tanong ni Gina kung naroon daw ba ang kanyang kapatid samantalang ang Shadow Balmond ay sinuntok ng malakas ang Green Balmond at napalipat ito papalabas ng paaralan sapagkat ngayon ay narito na ang tatlong Shadow Balmond upang iligtas si Gina. Pinakita naman si Jongsu kung saan kakalabanin nila ang isang twin-headed ogre at sa pag-atake ng ogre ay naganda si Jongsu ng isang magic upang gumawa ng barrier para sanggayin ang pag-ataking ginawa ng halimaw. Dali-dali namang sumugod si Yuntei at ginamit ang sandata ng ogre bilang tapakan at sa paghiwa niya sa mga mata ng halimaw ay sinabi niyang ang mga senior na daw niya ang bahala para tapusin ang ogre. Sumugod naman ang iba patungo sa halimaw at kanilang pinutol ang magkabilang kamay nito habang ang iba naman ay nagpakawala ng kanilang magic upang sunugin at kidlatan ng ogre. Ngayon ay natustan na ang ogre na parang niletsyon na baka at nasabi ni Jongsu na magtipon-tipon muna daw sila bago sila magpatuloy. Hindi raw maganda ang nangyayari dahil kahit inaasahan niya na hindi madali ang raid na ito ay hindi naman niya inaasahan na makakalaban nila sa simula pa lamang ang isang twin-headed ogre. Alam daw ba ni Jinwoo ang ibang tawag sa twin-headed ogre? At sagot naman ito na kilala sila sa ibang tawag bilang isang gravekeepers. Wala daw sana silang problema kung isa itong boss ng dungeon pero kung sa entrance pa lamang ay makakalaban na agad nila ito ay ibig sabihin lamang na makakalaban din nila ang grupo ng mga undead. Ano daw ang kanilang gagawin ngayong nasa harapan na nila ang mga undead subalit napansin nilang kakaiba ang kinikilos ng mga ito dahil usually daw ay umaatake agad ito sa oras na makakita ng mga tao pero ngayon daw ay parang may kinatatakutan sila. Napabuntong hininga si Jinwoo dahil umasa raw talaga siya ngayon na mas malakas ang makakalaban dahil nasabi sa kanya na isa itong highest na A-rank dungeon at bigla siyang nakaramdam ng kung ano kung kaya't sinabi niya kay Jongsu na may emergency nangyari at kailangan niya nang umalis. Ano raw ba ang sinasabi ni Jinwoo dahil kung wala raw ito sa kanilang tabi ay maaari silang mapahamak kung kaya't tatawag daw si Jinwoo ng isang mapagkakatiwalaan at ito na raw ang bahala sa lahat. Nagulat sila Jongsu nang makita nila si Biro dahil ito raw yung halimaw na nakita nila sa Jeju Island at ngayon daw na nakikilala ito nila Jongsu ay hindi niya na kailangan pang magpaliwanag dahil si Biro na daw ang papalit sa kanya. Inutos ni Jinwoo kay Biro na protektahan nito ang mga tao at siya na daw ang bahala kung ano ang gagawin niya sa iba kaya naman dito ay humiyaw ng malakas si Biro at sila'y napatanong na gusto daw ba ni Jinwoo na ipagpatuloy nila ang raid kasama ang mga halimaw na ito at hindi raw makapaniwala ang babae na nagawa ni Jongsu na magsalita ng ganun sa harap ni Jinwoo. Sapat na raw siguro ang 20 mga shadow upang tumulong sa raid nila Jongsu subalit wika ng healer na aalis na lamang daw ba si Jinwoo pagkatapos nitong iiwan sa kanila ang kanyang mga halimaw. Ididismiss daw ni Jinwoo ang kanyang mga shadow kung nanaisin nila Jongsu pero sa palagay niya raw ay hindi magiging maganda ang kalagayan nila kung gagawin niya ito at dito ay nawala ng kibo ang dalawa dahil sa naging tingin ni Jinwoo sa kanila. 1 oras at 42 minutes pa ang natitira sa kanyang shadow exchange kaya naman siya ay nagmadali sa pag-alis habang napapamura samantalang si Yuntei ay napatanong kung ano ang kanilang gagawin at sagot naman ni Jongsu na sandali lamang daw dahil nag-iisip pa siya. Patuloy daw siyang nakakatanggap ng signal mula sa shadow na iniwan niya para magbantay kay Gina kaya naman sa kanyang pagsugod ay sinabi nitong wag daw humarang ang mga halimaw sa kanyang dadaanan. Subalit biglang nagsiluhuran ang mga undead sa kanyang harapan kung kaya't naisip niya na lumuluhod daw ba ang mga ito dahil isa siyang high class necromancer na may kakayaan na sila ay pasunurin. Dito
Dito ay tinawag niya si Kaiser sa kanyang pagmamadali at sa paglabas niya ng gate ay nakita siya ng mga tao at inutos niya kay Kaiser na dalhin daw siya kung nasaan ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Sumunod ay pinakitang nagawang patayin ng dalawang Shadow Balmond ang isang Green Balmond habang ang leader naman ay madaling tinapos ang dalawang halimaw. Napapatanong ang mga estudyante kung pinagtatanggol daw ba sila ng Shadow Balmond habang si Gina ay hinahanap ang kanyang kapatid, subalit hinarang ng Shadow Balmond ang kanyang kamay sapagkat itinuro nito na may grupo pa ng Green Balmond ang paparating sa kanila. Pinakita naman ng chief ng mga Green Balmond kung saan nasabi nito na ang huling seal ay natanggal na din at siya raw si Groktar ang chief ng Red Blade Tribe at wala daw anuman ang makakapigil sa kanya. Sinabi ng isang Green Balmond na may 3 High Orcs daw ang tumulong sa mga tao at bakit daw hindi mailigpit ng kanilang tribo ang 3 High Balmond na ito kung kaya't ituro daw sa kanya ang daan dahil siya raw mismo ang magliligpit dito. Sumunod ay pinakita na lamang na nagawa ni Groktar na mahiwa ang leader ng mga Shadow Balmond kung kaya't ang kanyang mga bataan naman ay sinisigaw ang kanyang pangalan. Ang taturaw ng isang Balmond ay sumisimbolo sa kanilang pagkapanalo sa laban at ito daw ang pruweba kung gaano nakadami ang kanilang napatay at masasabi niyang marami-rami na din daw ang napatay ng leader ng mga Shadow Balmond, subalit hanggang doon na lamang daw ba ang kaya nitong gawin dahil gawin naman daw nitong interesting ang kanilang laban. Sa paghiwa ni Groktar ay humarang ang isang Shadow Balmond, subalit kahit nagawa daw nitong sanggahin ang kanyang sandata hindi ito sapat para siya ay pigilan at gamit ang kanyang lakas ay nahiwa niya pa din ang katawan ng Shadow ni Jinwoo. Kumalahati ang katawan ng Shadow ngulit unti-unti nang bumabalik ang dati niyang itsura at tanong ni Groktar kung nasa ilalim daw ba ng spell ang mga Shadow Balmond dahil kahit ilang beses niya itong hiwain ay patuloy pa rin itong gumagaling. Kayang-kaya niya raw patayin ang mga Shadow Balmond kahit 100 beses pa, subalit mas lumalakas daw ang boses na kanyang naririnig na nagsasabing patayin ng mga tao kung kaya't kailangan na raw niya agad itong tapusin. Kung kinokontrol daw ang kanyang kalaban ng isang spell ay kailangan niya raw unahing patayin ang kumokontrol dito at dito ay inassume niyang si Gina ang sorcerer kaya naman inutos niya sa kanyang mga bataan na hulihin si Gina. Ipagpatuloy lamang daw ng kanyang mga bataan ng pag-atake sa mga Shadow Balmond dahil habang ito raw ay nagpapagaling ay hindi sila makakagalaw kung kaya't ang mga Green Balmond ay patuloy na sinasaksak or inihiwa ang mga Shadow ni Jinwoo. Mag-ingat daw si Gina ang wika ni Songyi at dito ay nagawang mahawakan ni Groktar ang mukha ni Gina at sinabing ikaw pala ang salamangkero dahil nararamdaman daw nito na may magical energy ang kapatid ni Jinwoo. Pinipiga ni Groktar ang mukha ni Gina dahil kailangan na raw nitong mamatay, subalit bigla niyang naramdaman ang isang malakas na kapangyarihan mula sa malayo kung kaya't nabitawan niya si Gina dahil may paparating daw na isang nilalang na sobrang nakakatakot kaya naman sinabi niya sa kanyang mga bataan na maganda ang mga ito para sa isang malakas na impact. Lumundag si Groktar papalayo para maiwasan ang pagsabog habang si Jinwoo ay hinawakan ng ulo ng kanyang kapatid at nasabing ligtas na ito ngayon. Takot ang makikita kay Groktar dahil ngayon ay dumating na si Jinwoo sa paaralan ni Gina at nang siya ay magpapakilala kay Jinwoo ay bigla siyang tinuro ng bida at sinabing malahimik ka muna dyan at maghintay. Napayakap si Gina sa kanyang kapatid dahil sa sobrang takot at tinanong niya ang iba kung mabuti lamang daw ba ang kanilang kalagayan. Ganun na din ang kalagayan ni Songyi habang naisip nito na nakakatakot naman daw ang mood ngayon ni Oppa Jinwoo. Napansin ni Jinwoo ang marka na naiwan sa paghawak ni Groktar sa mukha ni Gina kung kaya't mas lalo itong nagalit at inutos niya kay Igris na pangalagaan ng kanyang kapatid at ang ibang Shadow naman daw ay gabayan ng mga estudyante para sa kanilang paglabas. Gumalaw ang isang Green Balmond at nang mapansin nito ni Jinwoo ay nagpalabas ito ng malakas na aura at sinabing diba sinabi ko na walang gagalaw sa inyo. Habang inaalalayan nila Kaiser ang mga estudyante sa kanilang paglabas ay sinabi ni Groktar na si Jinwoo daw pala ang master ng mga immortal na Balmond na kanyang kalaban kanina. Sino daw ba ang bida at paano daw nito alam ang kanilang salita? Subalit nang maramdaman niya na walang intensyon si Jinwoo na sumagot ay pinasugod niya ang kanyang mga bataan. Dito ay sumugod na ang mga Green Balmond patungo kay Jinwoo at nang malapit nang tumama sa kanyang sandata ng halimaw ay madali lamang niyang itong hinawakan sabay bali sa 4 na daliri nito at binaliktad para ihampas sa sahig. Tapakan ni Jinwoo ang ulo ng halimaw upang patayin ng lubusan at sa pag-atake ng dalawang Green Balmond ay ginamit ni Jinwoo ang kanyang Dominator's Touch upang pagumpugin ang dalawa. Gamit ang kanyang skill ay pinitpit niya ang dalawa sa bawat isa hanggang sa mamatay habang ang ibang Green Balmond naman ay umihiyaw ng malakas sabay sugod ng sabay-sabay sa ating bida. Gamit ang kamay ni Jinwoo ay madali lamang niyang pinilas ang dibdib, kamay, ulo at tagiliran ng mga Green Balmond sapagkat tila ba kanyang sinasabi na walang makakapigil sa galit na kanyang nararamdaman.
nararamdaman ngayon. Hindi naman makapaniwala ang chief ng Red Blade Tribe sa kanyang nakita at muling ginamit ni Jinwoo ang kanyang skill upang mahawakan niya agad si Groktar, sabay ipinalkat niya ito sa pader at tumagos sila sa labas ng silid. Napansin ni Jinwoo ang pinsala sa gusali at ang mga estudyanteng namatay at tinanong si Groktar kung bakit nila ito ginagawa at bakit daw nila gustong-gustong pumatay ng mga tao sa ganitong pamamaraan. Sagot ni Groktar na sa kanilang ulo ay may boses na patuloy na nagsasabing pumatay sila ng mga tao, pero tanong muli ni Jinwoo na nakakarinig din daw ba sila ng boses na nagsasabing siya rin daw ay patayin. Subalit humihingi lamang ng kapatawaran si Groktar at hindi sinasagot ang tanong ni Jinwoo at kahit ilang ulit niyang tanungin ito ay patuloy lamang sa paghingi ng tawad ang halimaw. Kaya naman nilabas ni Jinwoo ang kanyang dagger at gaya daw ng kanyang nasa isip na hindi tao ang tingin sa kanya ng mga halimaw, pero hindi bali na daw dahil patatawarin niya raw si Groktar, ngunit wag daw itong umasa na magiging madali ang kanyang kamatayan. Gagawin kaya ni Jinwoo na siya daw ang mga Green Balmond at ano kaya ang mangyayari sa ginagawang raid nila Jongsu?